Morning guys! Today is our last day here sa Switzerland. 7:30 pa lang ng umaga. Nag-check out na nga pala ako dun sa hotel na tinutuluyan ko. Maganda yung vibe ng kwarto. Para siyang wooden style. Puro mga wooden yung kapalibot. Tapos may sarili kang toilet and bath. Tapos, ang kinaganda pa nito, ang binook ko na room is single bed. Pero in-upgrade ako into two bedroom. So malaki-laki yung kama ko. Tapos ay na nga, self-check-in ulit. So kanina self-check-out na naman ako. Iniwan ko na lang dun yung susi. May lagay ng susi naman dun eh. So self-check-out na. Then I'm heading now to Interlaken Ost station. Then I'm going to Zurich na. Babalik ulit ako ng Zurich kasi andun yung international airport. Mahal, sobrang mahal ng ng pamasahe. Kaya talagang mura dito sa Switzerland. Sobrang mahal ng train going to Zurich. It's a 2-hour ride going back to Zurich. Siya, 77 Swiss franc. Naghanap na ako ng mura eh. Wala, same price lahat ng oras. Going to Zurich, 77 Swiss franc. Magbabas na lang sana ako. Kaya lang, wala akong makitang bus na going sa Zurich. Lahat puro mga train. So no choice. Magte-train talaga ako. Pero mahal, sobrang mahal. Hindi ko akalain din ng pamahal pabalik doon. Kasi hindi ko naramdaman yung papunta dito. Kasi hindi naman ako hindi diretso dito sa Interlaken yung way ko. Diba pumunta pa tayo ng Luzern, tapos from Luzern going to Interlaken. Ayun. And then, ngayon, naglalakad na lang ako papunta ng train station kasi walang bus na diretso papuntang train station. Lahat ng bus is dadaan ng, di ba nasa Interlaken Ost tayo, lahat ng bus na pwede kong sakyan is pupunta ng Interlaken West. So doon ako kailangan bumaba ng Interlaken West. Mag-aantay na naman ako ng bus going to Interlaken Ost. Baka magkawala-wala tayo sa West eh. Ang Ost kasi siya, province vibe. Para siyang yung buong community dito sa Ost is para siyang para siyang residential lang ng mga malalaki ang bahay, ng mga luma ng mga bahay pero preserved, tapos ginawa nilang mga hostel. Kaya para ka talaga nakatira sa sa bahay ng isang Swiss. Tapos sa West naman andun yung mga businesses, maraming restaurant, maraming bar. Ayun. Kung dadaan pa ako ng West, mag-aantay pa ako ng bus, baka matagalan pa ako. Ayun, kaya nilakad ko na lang. Wala namang araw eh, kaya okay lang. Ang gloomy ng panahon ngayon. Kala ko nga umaambon eh. But swerte yung natin. Swerte yung dating natin dito. Kasi sobrang sikat talaga ng araw. Kaya perfect na perfect para gumala-gala. Actually, simula itong buong week natin sa Switzerland. Masikat talaga yung araw. Kaya ang ganda ng travel natin. Talagang nagpunta tayo ng Rome, saka ng Pisa, all day umuulan. Tapos ang basa ako. Pero dito hindi naman. So anyway, kung malapit naman na ako sa train station, nihingal ako. Laki kasi ng bag na to. Malapit tayo sa train station. Kita-kits na lang tayo later. Okay, bye! Ayun guys, dito na tayo sa train station. Ayun, baka tanongin,
nagtataka kayo bakit ako kumuha ng hostel na 20 minutes away from the train station. Pero meron naman actually mga hotel dito malapit sa train station. Kaya lang kasi unang reason, late na ako nag-book. Kaya ubos agad yung mga available na hostel sa hotel malapit dito sa sentro. Tsaka pangalawa, the more na mas malapit ka dito sa sentro, the more na mas expensive yung ano na ba? The more na mas expensive yung accommodation. So, kung saan tayo makakamura, doon tayo pupunta. Diba? Kailangan lang natin yung skate para mag-survive during our adventure. Ay, may tubig. Kailangan ko magsalo ko ng tubig. Kaya, tulad ng sinabi ko sa inyo dati, kung meron kang lalagyan ng tubig, dalhin nyo na. Kasi libre naman ang tubig dito eh. Galing pa, ano pa siya, Evian water pa siya. Diba? Anyway, sasalak muna ako ng tubig. Sobrang lamig ng tubig. Ang sarap inumin. Anyway, ano ba? Libre tubig dito. Ang kinuha kong schedule ng train is direct na sa airport. Meron kasing isang same time na alis, pero ang baba mo is sa Zurich HB, yung main station sa Zurich, yung pinaka-busy train station sa Zurich. So kung yun ang kukunin ko from Zurich, sasakay ulit ko na another train papunta dun sa airport. Hassle naman kung bababa ka pa tapos hanapin mo na naman yung platform. Kaya may nakita akong same time na alis. Pero diretso siya sa Zurich Airport. And then ang ang total na biyahe natin papunta Zurich is 2 hours and 16 minutes. Ayun, punta na platform 7. Ayun lang naman. So, I hope you enjoy our trip here in Switzerland. Pero kita-kits ulit later. Pero for sure, babalik ako dito. Kasi dami kong mga hindi pa napuntahan dito sa Switzerland. Sobrang ganda. Siguro sa next na adventure natin, punta tayo ng Geneva, punta tayo dun sa main city ng Switzerland. Yung Zurich kasi hindi siya yung main city eh. Siya yung pinakamalaking city sa Switzerland, pero hindi siya yung talagang main city. Ewan ko lang kung nasabi ko na to sa previous na video ko. Zurich is the main financial hub ng Switzerland, pero not the main city. Kita-kits in a while. Guys, dito na tayo sa loob ng train going to Zurich. Nandito pa ako. Buti na lang may dumaan na crew. Kasi dalawa ang schedule ng 8:59 going to Zurich Airport. Pero yung unang nakalagay doon sa schedule is magsa-stop pa ng Zurich HB. Tapos bababa ka, then pupunta ka ulit ng another train going to airport. Tapos yung isa naman, same din, 8:59, pero dire-diretso siya hanggang sa Zurich Airport. Kaya nalilito ako kung sasakay ba ako dito sa tren na to o hindi, o atin ko pa isa pang tren na same ang destination. Yun pala, magda-drop off lang talaga sila ng mga passenger going to Zurich HB. Then, di na daw ako kailangang bumaba at magpalit pa ng another train. At ito rin daw yung train na yon, yung pangalawang sa schedule, ito rin daw yung train na yun na didiretso pa po ng airport. Ay nako talaga. Anyway, ayun, we had fun, an adventure here sa Zurich. So, mga advice ko lang sa mga excited na pumunta dito, sa mga gusto mag-book, sa mga future traveler na gustong magplano papunta dito. Ayun, advice ko lang is
kung pupunta kayo dito at gusto niyo naman yung mga hindi kayo sa city vibe, gusto niyo yung nature lover kayo, gusto niyo yung umakyat sa mga bundok, pero hindi naman yung kasi yung bundok nila dito, either pwede ka mag-hiking or mag-cable car ka, or ang tawag pa ng isa, mag-gondola ka. Ayun. So, as my point of view, advice ko is huwag kayong mag-focus sa Zurich mismo, yung sa city. Kasi parang pwede kayong magstay doon, pero mag-book kayo ng flight ng early para pagdating nyo dito. Although usually yung mga hotel sa hostel dito is ang check-in is alas 2 or alas 3. Pwede nyo namang iwan sa, may mga locker naman sila dito. You can rent the locker, then iwan nyo muna dun yung mga gamit nyo, and then explore Zurich first in the morning and in the afternoon. Ayun. Madali naman ang ikutin yung Zurich eh. And then pwede kayong mag-overnight sa Zurich. Then kinabukasan, pwede kayong mag-book ng tour, walking tour sa Zurich. May walking tour naman na nabubook. Usually, ang mga walking tour is 1 hour to 6 hours. Tama ba? Oo, 1 hour to 6 hours. Kasi yung nabook ko sa Zurich is 6 hours kaming naglalakad-lakad. Ay, hindi naman. Not literally lahat naglalakad kami. Sumakay kami ng na-experience namin lahat. So, na-experience namin ng ferry, ang ride sa bus, ride sa tram, sa train, sa gondola. Yun, pinatry sa amin nung tour guide namin. And then, yun lang. And then, kinahapunan is diretso na kayo sa ibang area. Like ako, dumiretso ako ng Luzerne. Ayun, pagdating ko sa Luzerne, planado na lahat. Ang kinaganda kasi sa Luzerne, parang yung guest card nila, yung travel guest card nila, is ang lawak ng pwede mong mapuntahan. Sa Zurich sa Zurich wala akong nakuha guest card dun eh. Oo, wala akong nakuha guest card. Pero dun sa Luzerne, ang lawak nung napuntahan ko. Like, nakapunta ako sa Mount Titlis, ano pa ba? Nakapunta ako sa Mount Pilatus, yun, napuntahan ko rin yun. Pero yung Stenserhorn, pwede mo rin mapuntahan yun. Kaya lang kasi yung time na pumunta ako doon, nag-close sila nung araw na yun. Kaya wrong timing. Tapos pwede ka rin pumunta ng Mount Fiji. Yun yung mga sikat na mga mountain na sakop na sa Luzerne area. Ayun na nga, diba? Dumating ako ng hapon dito sa Luzerne. Dumating ako sa Luzerne ng hapon. So, ang ginawa ko is iniwan ko yung luggage ko dun sa locker, nag-rent muna ako ng locker dun sa Luzerne rail station. Tapos dumiretso na ako sa Mount Pilatus kasi sayang naman yung oras, mahaba-haba pa yung oras eh. Ayun, hanggang sa buong hapon na ako dun sa Mount Pilatus na yun. Maganda naman, sobrang sakto yung oras. Tapos overnight sa hostel ko. Maganda pa yung hostel ko kasi first time akong nakastay sa ganung klaseng hostel na capsule na hostel. And then kinabukasan pumunta tayo ng Mount Titlis. Yun yung sa mga pinakamataas na Alps dito malapit sa Luzerne. Tapos sayang nga lang dahil dapat pupunta tayo ng Stenserhorn, kaya lang yun nga, nag-close sila. Tapos nag-adventure na lang tayo doon malapit sa city, doon sa bridge. Ikot-ikot na lang natin doon para may magawa naman tayo. Yung dapat kinabukasan is magma-Mount Rigi tayo, kaya lang kukuhin na nga sa oras, kaya nag-ferry ride na lang tayo. Yeah, kung pupunta kayo ng Luzerne, siguro 2 nights and 3 days ang gugulin nyo sa Luzerne, para kung gusto nyo puntahan yung apat na mountain na yun. Kasi yun, ang Luzerne pala is within the zone 10 kasi yung Luzerne. So magagamit mo lang yung Luzerne travel card is within the city of Luzerne. So
magagamit mo ang bus, tram, train, basta within ano ka lang, within the Luzerne. Tapos bumili, dahil gusto kong puntahan nga yung mga mountain na yun, kung gusto nyo puntahan yung mga mountain na yun, bumili kayo ng Telpass. During winter time, it's 190 Swiss franc for 2 days. And then kung magti 3 days kayo is 230 Swiss franc. Ayun. Para sulitin nyo, puntahan nyo lahat ng mountain. Hindi mo kayo mapapagod sa kakaano eh. Hindi mo kayo mapapagod sa kakalakad-lakad or di kayo mag-hike. Meron silang meron silang gondola saka cable car. Saka nasa Switzerland na rin kayo eh. Kaya sulitin nyo lahat. Then, punta kayo ng Interlaken. Sobrang ganda. As in, sobrang worth it ang punta dito sa Interlaken. Tapos kung gusto, yung pagsistay nyo dito sa Interlaken is either sa Ost or West. Ost is East, then West. West is West. So West naman, yun yung maraming mga business, maraming mga restaurant, bar, parang busy siya, busy vibe yung West. Tapos sa Ost naman, yun yung parang residential lang. Residential, I mean, yung mga bahay doon, Swiss style mga bahay na mga luma na pinaganda nila na siguro dahil din sila doon nakatira, ginawa nila ng mga hotel, mga apartel, yun. Pero maganda, sobrang ganda sa Ost kasi napakatahimik na talaga. And then malapit lang naman yun sa sa Interlaken Ost. So doon din ako nakatira sa may Ost side din naman ako. Tapos yun, alis na tayo. 8:59. So lipat lang tayo ng area kasi papunta dito yung tren. Dito tayo sa kabila. Ayun na nga, kapag dito kayo sa Interlaken, marami rin kayong mapupuntahan. Pwede nyo mapuntahan ang Grindelwald. Yung Grindelwald, yun yung pinuntahan natin kahapon. Kaya lang, hindi tayo nakapunta dun sa First Cliff Walk sa Grindelwald dahil nga sobrang mahal. Out of budget ako dun, hindi ko inaasahan na ganun siya kamahal. Pero, tips para sa inyo, dahil alam nyo na yung price, or sa mga hindi pa alam yung price, balikan niyo yung previous video ko. Ayun. Anyways, iniisip ko tuloy, nasa tama ba akong spot? Kasi itong train na to, dadaan tayo ng Bern. Yun yung main city dito sa Switzerland. Hindi tayo dun sa kinagawian nating dadaan tayo ng Lucerne, ganyan. Hindi tayo sa south ang daan eh. Ang daan natin is north. So anyway, ako lang naman ang tao dito sa taas, so makakapaglipat pa naman tayo. Ayun nga, punta kayo ng Grindelwald. Maganda, sobrang ganda sa Grindelwald. So akit kayo ng first walk, magaano naman kayo din, mag-cable car packet doon. And then punta rin kayo ng Lauterbrunnen. Yun nga, the Lauterbrunnen is the Valley of 722 waterfalls. Kasi sobrang daming waterfalls doon. And then sa Harderkum din, yung Harderkum is malapit lang dito sa train station sa Interlaken Ost. Para nasa likod lang niya. Pwedeng lakarin, actually pwedeng lakarin eh. Pero mag-gondola ka papunta doon, 10 minutes ride papunta doon. So ayun. Tapos hindi yung mga binabanggit ko sa inyo dito sa Interlaken, hindi niyo siya kayang puntahan with one day or 2 days. Kung 2 days, pwede naman, pero kung gusto niyo talaga ma-enjoy yung Interlaken, gawin yung 3 days. Ayun. And then punta kayo ng Gimmelwald. 3 days nga, 3 days. Gimmelwald, yun yung hindi ko napuntahan, sayang nga eh. Malapit siya sa Zermatt. Yung Zermatt doon, sobrang malamig doon kasi malapit siya sa Alps. Then andun yung top of Europe na mountain yung dito. Yan. Yung top of the world, sobrang ganda doon. As in all year round yung snow doon. Yung glaciers doon all year round. Maraming pumupunta doon for skiing. Kaya lang, syempre, I'm not sure kung how much ang packet doon, pero syempre pricey rin siguro kasi top of the world yun. Kaya ayun. Yun, kung Interlaken 3 days, so Zurich 1 day, sa Lucerne is 2 days,
And dito sa Interlaken, kasi marami kayong mapupuntahan from Interlaken di ba? So, marami kayong mapupuntang mga taon from Interlaken na sobrang gaganda talaga. And then, kung may enough pa kayo, pumunta kayo ng Bern. Pero hindi na ako pupunta ng Bern. Pupunta ng Bern para lang maka-experience kayo ng city nila sa Bern. Ayun, siguro you can spend whole day sa Bern, yun lang. Tapos lipat na kayo. And then, pwede rin kayong pumunta ng Geneva. Kaya kasi Geneva is sobrang layo dito. Kasi nasa southwest siya, area ng Switzerland. Sobrang layo niya dito. Kaya hindi na ako pumunta doon. Yung Geneva kasi is malapit sa France ata. Oo. Ayun, anyways. Yung mga pwede natin mapuntahan dito. Pero advice ko, kasi kung sanay naman kayo sa summer, pwede kayo pumunta dito ng summer sa Switzerland. Pero kasi, sabi ng mga local dito, ang summer nila dito is, yung temperature ng summer nila dito is ranging from 25 to 30 degrees Celsius. Sobrang init. Kung sanay kasi gano'n, punta kayo. Pero mas advice ko is punta kayo dito ng spring or autumn. Diba? Kasi hindi siya ganun kainit. At hindi rin siya ganun kalamig. Sa tulad ng punta ko dito, yung spring nila dito, ang tindi ng sikat ng araw, pero malamig yung hangin. Pero kung gusto niyo naman yung vibes na winter wonderland, yung maraming snow, yung black and white, yung gano'n, punta kayo ng winter. Pero syempre, heavy luggage nga lang kayo dahil puro mga coat yung mga nadala nyo. Anyway, yun lang naman yung mga advice ko sa inyo. So, we are on our way towards na biyahe papuntang Zurich Airport. So, see you later. Hello guys, magandang hapon. Andito na tayo sa Zurich International Airport. Nakapag-check-in na rin ako. Pagdating ko, nag-check-in na rin ako. Ano siya? Self-check-in. So, ako na rin nag-print ng luggage tag. And then, nakapag-lunch na rin tayo. Siyempre dahil nagtitipid, McDonald's, pumunta sa Switzerland para kumain ng McDonald's. Ayun. Ang boarding natin mamaya pang alas 4. Alas 12:30 pa lang ngayon. So, wala pa nakalagay sa screen kung saan gate tayo pupunta. So, dito lang ako tatambay. So, baka umidlip lang ako sa gate. Yeah, see you! Hello guys! Andito na ako sa loob ngayon na aeroplano. Alis na kami any moment. So, darating kami doon ng 17:50. So, 5:50 na hapon. Anyway, maliit lang itong aeroplano na ito. 3:2 ang configuration ng system to. So, dalawa dito sa left, dalawa dito sa right. Hindi katulad ng regular na airline na 3:3 yung configuration ng upuan. Na hindi delay itong flight na ito. Bye! Sure, babalik ako. Karating lang natin. So, gusto ko yung airline na nasakyan ko kasi smooth yung landing niya. Sobrang ganda. And then, feel ko na ngayon yung vibe na Ireland. Pagdating namin sa Ireland, nasa area pa lang kami. Umuulan na.
Tapos biglang, malalaman mo bigla kang nasa Ireland na. Nasa Ireland ka na dahil dumilim na, ang kapal na ng ulap. Ayun, tapos yun nga, paglabas ko ng airport, sobrang malamig na siya. Mas malamig pa dito kaysa sa Switzerland. Although sa Switzerland is may Alps, matindi naman yung sikat na araw doon. Dito naman, laging gloomy. So, welcome to Ireland! Guys, don't forget to hit the notification bell para updated kayo kapag may bago tayo ulit na adventure, okay? And please like my channel and please subscribe. See you next time to our new adventure. Bye!